Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron tayong minomonitor na isang malakas na bagyo sa malayong silangan ng bansa. Sinasabi ng mga eksperto na posible itong maging isang super typhoon. Alamin natin ang bagong detalye dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing weather system na nakaapekto sa western section ng Luzon. Ibig sabihin, ang bahagi ng Luzon na mas nakaharap sa kanluran ang mas may posibilidad na makaranas ng mas maulap na kalangitan, pabalik-balik na pag-ulan at mga thunderstorm na pwedeng lumakas sa ilang oras ng araw. Sa ganitong setup, hindi laging pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya o lungsod. May mga lugar na maaaring makaranas lamang ng mahinang ulan o pansamantalang ambon, habang ang iba naman ay pwedeng tamaan ng mas malakas na buhos, lalo na kapag may nabuong thunderstorm. Kaya kahit wala tayong direktang bagyo na tumatawid sa kalupaan ng bansa sa update na ito, malinaw na nananatiling aktibo ang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa southwest monsoon. Para sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon, meaning mas malaki ang chance ng makakapal na ulap at mas madalas na pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Ang scattered rains ay hindi nangangahulugang tuloy-tuloy na ulan sa bawat oras, pero maaari itong bumalik sa loob ng araw. May mga sandaling hihina ang ulan, pero maaari rin itong muling lumakas kapag may panibagong thunderstorm na mabuo. Dahil posibleng umabot sa moderate to at times heavy rains ang mga buhos, may banta ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides naman sa mga bahaging mataas. Sa Ilocos Region, mahalagang bantayan ang mga komunidad na malapit sa ilog sa Paestero at mga lugar na madalas makaranas ng mabilisang pagbaha kapag lumalakas ang ulan. Kapag ang ulan ay bumagsak ng sunod-sunod sa loob ng ilang oras, mabilis na napupuno ang mga daluyan ng tubig, lalo na kung mabagal ang pag-agos o kung may bara sa drainage. Sa mga bahagi naman na malapit sa kabundukan, hindi lang pagbaha ang dapat paghandaan. Sa Zambales at Bataan, ang epekto ng southwest monsoon ay pwedeng mas ramdam sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Kapag aktibo ang daloy ng hangin mula southwest to south, mas madaling nakakapasok ang moisture sa kanlurang bahagi ng Luzon at nagdudulot ng mas maulap na panahon at paulit-ulit na pag-ulan. Sa Zambales, dapat bantayan ang mga bayan na malapit sa kabundukan at baybayin dahil ang kombinasyon ng ulan at hangin ay pwedeng magdulot ng perwisyo sa biyahe at sa mga gawaing pangkabuhayan. Sa Bataan, ganoon din ang paalala, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga lugar na malapit sa mga daluyan ng tubig. Hindi man inaasahang pare-pareho ang lakas ng ulan sa buong lalawigan, sapat ang posibilidad ng moderate to at times heavy rains para seryosohin ang mga susunod na oras. Sa Occidental Mindoro at Palawan, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay dapat ding tutukan. Dahil ang mga lugar na ito ay may maraming baybaying komunidad at mga rutang konektado sa dagat, mas mahalagang bantayan ang mabilis na pagbabago ng panahon. Sa ilalim ng southwest monsoon, pwedeng magkaroon ng mga buhos na hindi agad mahulaan ang eksaktong oras at lokasyon. Pwedeng tahimik ang panahon sa isang bahagi ng umaga, pero sa pagpasok ng hapon o gabi ay mabilis na kumapal ang ulap at sumunod ang ulan. Sa Palawan lalo na dahil mahaba ang sakop ng lalawigan at maraming lugar ang nakapaligid sa dagat, maaaring magkaiba ang aktual na kondisyon ng panahon sa bawat bayan. Kaya mahalagang tingnan ang paligid, ang kapal ng ulap, ang lakas ng hangin at ang kondisyon ng dagat bago bumiyahe o magpatuloy sa mga gawaing nasa labas. Para naman sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng ulan ang inaasahan dito kumpara sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, pero may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Ang isolated rain showers or thunderstorms ay maaaring hindi tumama sa lahat ng bayan o lungsod, pero kapag tumama sa isang particular na lugar at naging severe, pwede pa rin itong magdulot ng malakas na buhos, mabilisang pagbaha, at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar.
Sa Cordillera Administrative Region, ang pangunahing dapat bantayan ay ang posibilidad ng landslides kapag ang thunderstorm ay naging severe. Dahil maraming lugar dito ang matataas at matarik, mas sensitibo ang lupa sa paulit-ulit na pag-ulan. Kahit isolated lamang ang rain showers o thunderstorms, kapag tumama ito sa isang bundok o sa isang lugar na matagal ng basa, maaaring magkaroon ng pagguho o pagbagsak ng lupa sa ilang bahagi ng kalsada. Sa Pampanga, Tarlac at Bulacan naman mas dapat tutukan ang mga mabababang lugar, flood-prone communities at mga lugar na malapit sa ilog. Kapag biglang lumakas ang ulan, posibleng tumaas ang tubig sa ilang drainage channel lalo na kung mabagal ang daloy ng tubig palabas. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa western section ng Luzon ay inaasahan ang moderate na hangin mula southwest to south. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin sa mga bahagi ng kanlurang Luzon, mas ramdam ang epekto ng southwest monsoon hindi lang sa ulan kundi pati sa kondisyon ng dagat. Para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, mahalagang mag-ingat dahil ang moderate seas ay pwedeng maging mas mahirap kapag may kasabay na thunderstorm o pabugso-bugsong hangin. Hindi ibig sabihin na palaging delikado sa lahat ng oras, pero kapag nakita ang makakapal na ulap at lumalakas ang hangin, mas mabuting ipagpaliban muna ang paglalayag kung hindi ligtas ang kondisyon. Sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate mula south to southeast, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay light to moderate mula south to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, mas maingat na paglalayag ang kailangan sa western section ng Luzon dahil mas mataas ang alon doon kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Pero kahit sa mga lugar na slight to moderate lamang ang kondisyon ng dagat, pwedeng pansamantalang sumama ang aktual na lagay kapag may thunderstorm sa paligid. Kaya ang pinakamainam na gawin ay bantayan ang ulap, hangin at alon bago bumiyahe sa dagat. Sa mga susunod na araw, patuloy na magiging mahalaga ang papel ng southwest monsoon sa pag-ulan sa bansa. Ito pa rin ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon at posibleng lalo pa itong maging aktibo depende sa magiging galaw ng mga weather system sa paligid ng bansa. Sa ngayon, may malakas na bagyo na nabubuo sa malayong silangan ng bansa at sinasabi sa forecast na may posibilidad itong maging isang super typhoon. Pero sa kasalukuyan, mababa ang chance na lumapit ito sa kalupaan ng bansa. Ibig sabihin, hindi ito agad dapat ituring na direktang banta sa landmass ng Pilipinas sa ngayon. Gayunman, kahit malayo ito, mayroon pa rin itong posibleng indirect effect sa ating panahon. Ang indirect effect na kailangang bantayan ay ang posibleng pagpapalakas nito sa southwest monsoon. Kapag may malakas na sistema sa malayong silangan, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin at moisture sa paligid ng rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi pa palapit sa kalupaan ang mismong sentro ng bagyo, pwede pa rin nitong hilahin o palakasin ang daloy ng moist winds mula sa timog kanluran. Kapag nangyari iyon, mas magiging favorable ang condition para sa mas madalas na pag-ulan sa mga lugar na apektado ng southwest monsoon. Kaya ang epekto nito sa bansa ay maaaring hindi direktang hangin mula sa sentro ng bagyo, kundi mas malawak na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa iba pang lugar na sensitibo sa monsoon flow. Mahalaga ring tandaan na may nakikitang low-pressure system na maaaring mabuo sa mga susunod na araw at posibleng makaapekto sa northern Luzon area. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang detalye tungkol dito dahil nakabase pa ito sa long-range forecast at marami pang pwedeng magbago. Ang mga ganitong posibleng development ay kailangang bantayan ng tuloy-tuloy dahil habang lumalapit ang mga araw, mas lilinaw kung saan ito mabubuo, gaano ito magiging organisado, at kung gaano kalaki ang epekto nito sa Northern Luzon.